Ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Magandang araw mga kabayan. Ngayon pag-uusapan po natin kung paano po sinupalpal ni Senator Marcolita itong si Ping Lacson dahil bistong-bisto po, kitang-kita na may pinagtatakpan mga kababayan itong si Ping Lacson. At yan po ang hindi katanggap-tanggap dahil bilang isang senador, kailangan mong maging patas. Kung hindi man, dahil ikaw ay may hawak itong Senate Blue Ribbon Committee, dapat ito ay iyong pag-iimbestigahan. Kaso, ngayon pa lang ay nagsalita na itong si Ping Lacson. Ang sabi niya nga, na timing daw yung paglabas nitong 18 Marines dahil may ICC confirmation charges, may 40th anniversary, kaya ito daw ay mukhang may destabilization. Di ba? So, yan ang kanyang palusot para hindi lang maimbestigahan. Pero para kay Senator Marcolita, itong ginagawa ni Ping Lacson ay mukhang may pagtatakip na nangyayari. Sabi nga, kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan. So, dahil ikaw ay nasa Blue Ribbon Committee at obligasyon mo na imbestigahan yan, dapat hindi mo tinitingnan yung timing. Dapat hindi mo tinitingnan kung anong kulay man yan. Kung nagkataon lang talaga na lumabas sila sa 40th anniversary at may ICC confirmation, so hindi mo dapat tinitingnan. Tinitingnan mo dapat kung ano ang kanilang ina-expose. Dito kasi sa kanilang expose, mga kababayan po natin, alam naman natin na si Bongbong Marcos ang tinuturong mastermind. Kaya ito pakinggan natin ang paliwanag ni Senator Marcolita. Ang ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan na sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Anong tawag yan sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit saan ang... So ito yung sinasabi din ni Ping Lacson noon. Sabi niya, kahit may isa, dalawa, o mas marami pa na mag-collaborate dito po sa expose ni Master Sergeant Cotesa, ay talagang maniniwala siya. Alam mo, hindi tumagal, lumabas din mismo ang pinaka-boss na si Saldico. So, sinabi ni Saldico na tama yung sinabi ni Master Sergeant Cotesa. Lahat yun ay totoo. Lahat na eksposiya ay tama. So, wala. Kinestyon pa rin nitong si Ping Lacson, itong si Saldico, at sinasabi na, katuta-tuta. Bakit daw putol-putol ang video? Bakit daw nasa ibang bansa? Bakit daw hindi umuwi ng Pilipinas? Kung gusto niya talagang patunayan na siya ay nagsasabi ng katotohanan. So, kini-question niya. Okay? So, lumabas ngayon ang 18 Marines. Wala, kini-question pa rin. Kini-question ang timing, kini-question ang credibility, kini-question ang mga pagkatao itong mga 18 Marines. Alam nyo, kung talagang tama lang ito sila, kung nasa taong bayan po sila, hindi dapat nila kini-question kung ano man yung unang naging trabaho nitong 18 Marines na lumabas na ito. Ang tinitingnan lang ngayon, kung totoo ba na sila ay naging tauhan ni Saldico, sila ba ay naging delivery man ng pera, sila ay naging bagman ba talaga? At kapag ma-confirm yan, ibig sabihin, tama yung kanilang expose. So kahit hindi man sila naging Marines, ang importante, kung sila ba talaga ay nagtrabaho kay Saldico. And yan ba talaga ay kilalanin ni Saldico na mga tauhan niya. Kasi kapag kinalala ni Saldico na tauhan niya, patunay na lahat na kanilang in-expose ay tama. And yan po is suportado ng mga litrato, suportado ng kanilang notaryong affidavit na permado nila lahat. Pero para kay Ping Lacson, ito daw is destabilization. And ang mga sinasabing destabilization actually, hindi lang yan si Ping Lacson ang nagsabi, no? Halos lahat na ito si Remulla, no, kini-question niya rin yung mga affidavit ng mga Marines. So ngayon pa lang nagko-conclude na itong mga nasa gobyerno, itong dapat magpapaimbestiga, nagko-conclude na po sila na hindi dapat ito tanggapin, hindi dapat ito imbestigahan, hindi dapat pagkatiwalaan yung mga affidavit ng Marines. Kasi daw may
destabilization. And si Anyo, karon din sinasabi ni Anyo, na itong ginagawa ng Marines is destabilization. So, Anyo also denying receiving money from Saldico. So, of course, no, walang umaamin naman. And alam natin na hindi talaga sila amin sa usapin po ng pagtanggap nila ng pera galing sa nakaw. And bantagin mo pati nga po yung ICC, di ba? Dinideny din po nila. Pero matibay na may mga picture, no, may mga ebidensya na sila po ay nagdi-deliver. Again, no, paano sila makakuha ng mga litrato, mga picture na yan, ng mga deliveries sa bahay, mga helicopter na sinasakyan, kung wala mismo sila doon. Kasi ginagamit nila as report yan sa kanilang boss yung mga picture na yan. Tuloy tayo. Gulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Oo. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya gano'n. Hindi ba sa'yo sapat ito? Maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga, parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino yung mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Sayang mga kababayan po natin, talagang magaling po itong Senator Marcolita. Wala eh. Mahina po yung kanilang support dyan po sa Senado. Kaya nakakahiya po sa mga senador na talagang sinasabi pa rin nila na may tiwala pa rin sila sa pamuno ni Ping Lacson sa Blue Ribbon. May tiwala pa rin sila dito kay Tuta Soto. Kasi malinaw po na talagang wala po silang ginagawang matino dyan. So, siniservisyuhan nila actually yung taong bayan eh. Pero, yung kanilang siniservisyuhan ngayon, ay itong kanilang amo, kung sino man ang nagbigay sa kanila ng mali-malitang pera, yan po yung kanilang siniservisyuhan ngayon, hindi po yung taong bayan. Dapat ang kanilang siniservisyuhan ang taong bayan. Ngayon, siniservisyuhan nila, no? Ay ang mga taong nagbibigay ng mali-malitang pera sa kanila. At pilit nilang pinagtatakpan. May collaboration na po eh. Bakit hindi pa ituloy? Diba? Kaya sayang po si Senator Marcolita. Kung siya po sigurado ang chairman ng Blue Ribbon, nako, wasak talaga itong issue ng delivery ng mali-malitang pera na ito, mga kabayan. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-iimbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo.
Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman na nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parang yata kanyang may halong politika. But itinaon, mga ganun, oh. Yung timing. Ako naman ang mag-iisip. Di ba? Nagle-lead daw sa evidence, yun daw yung susundin niya. Ito na nga eh, di ba? Ang dami na nagko-collaborate. Ping Lacson, nakakahiya ka talaga, Ping Lacson. Lagi ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Yung material yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, bakit sasabihin pa niya na siguro destabilization? O, di ba? Destabilization. Isip talaga itong si Ping Lacson. Mas importante siguro ang imbestigahan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit na panaginipan mo lang, Apo. at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng, ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin sama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho mo itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking stock. Dito kanya ay... So, ang hirap talaga pag ang gobyerno ngayon ay pinagtatakpan ang kanilang pinunong korap. Yan ang hirap din kapag ang mismong korap ay ang presidente at ang kanyang mga cabinet secretary and kalamay. So, lahat yon na nasa ilalim ng ahensya ng gobyerno ay walang magagawa, di ba? Kasi paano nila ngayon imbestigahan ang issue ng corruption kung ang mismong korap ay itong si Bongbong Marcos? Kung ang mismong sinasabing magnanakaw at ang sinasabing di umano'y mastermind na dinideliveran ng mali-malitang pera na galing kay Saldico ay si Bongbong Marcos. So, NBI, DOJ, so malamang hindi talaga gagalaw. And nakita naman natin kung paano pinagtatakpan ni Ping Lacson. Ang kanilang palabas ngayon, ito po ay may parte at may mukhang destabilization. So, pati po yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay hindi na rin po kayang manahimik.
hindi na rin nila kayang tanggapin ito mga kabulaskugan na nangyari sa ating bansa. Hindi nila kayang tanggapin na manahimik na lang, manood na lang sa balita at mag-antay sa wala. Walang ginagawang pananagutan. Hindi nila pinapanagot kung sino man ang may tunay na may sala. Nagrally po sila, nagpakita po sila ng pwersa, pero binaliwala din po ito ng gobyerno ni Bongbong Marcos at halos pinagtatawanan pa. At itong tagapagsalita mismo ng Malacanang, no, ay sinasabing hindi pa maganda itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo dahil hinayaan nila na magsalita itong si Amy Marcos. Gusto ni Amy Marcos, nag-speech si Amy Marcos, hindi naman nila alam na yun talaga yung kanyang magiging laman ng kanyang speech, yung pag-amin ng kanyang kapatid na si Bongbong ay bangag. So ngayon, sa issue ng pananagutan, ipapakulong yung mga malalaking isda sa usapin ng flood control at iba't ibang corruption sa ating bansa. Naku po, dismayado ang Iglesia ni Cristo. Anyway, Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. iyon, dyan pa lang mga kababayan po natin sa poll na. Sa halip, no, na yung mga magnanakaw, yung uunahin, aarestuhin, tinan mo yung kanilang ginagawa. Yung mga whistleblower, yung mga nagsasalita against corruption, yung mga nagbibigay ng mga ebidensya, pangalan, at yung maingay po sa social media. Ayan. Hindi lang po itong 18 Marin, kundi yan si Libiste, no, ni Sense Libiste, sa kanilang ginikipit. Of course, si Congressman Kiko Barzaga, yung General Puques, yung nagsasalita. So, siya rin ay ginikipit. At marami pa sa mga Duterte supporters, yung gusto nilang patahimikin ngayon. At kung sino man na Pilipino, yung magsasalita, kagaya nitong 18 Marins, kinokonek nila agad kay Vice President Sara. Mantakin mo, sa isang press conference ni Claire Castro, sinasabi niya na baka si Sara daw yung nasa likod ng pag-expose nitong 18 Marines, di ba? So, yan ang gusto nilang palabasin agad. Kasi gusto nila na ito ay pamumulitika. Hindi ito pamumulitika eh. Kasi itong sinasabi ng 18 Marines, kasama po ito doon sa mga palabas o pinalabas nitong si Master Sergeant Cotesa na mga ebidensya, yung sinasabi niyang pagdi-deliver, yung pinatotohanan ng kanyang amo na si Saldico, ang kanilang paglabas na sinasabing yung mga delivery ng pera ay totoo yun. Talagang nangyari at sila mismo yung nagdi-deliver. And picture pa. So kung collaboration lang yung pag-uusapan, nandiyan na. So bakit patahimikin? Yan ang hindi makakayanan na panoorin na lang ng Iglesia ni Cristo. Kaya sila lumabas at nagsalita muli. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang,
hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, So, ayan sa poll, di ba? So, kung destabilization, oo nga naman, di ba? Bakit hindi nila iniimbestigahan? Bakit, bakit gusto pa nilang sirain? Bakit nauna nilang silipin yung mga background ng mga nagsasalita? Bakit hindi nila titingnan kung sila po ba talaga ay naging tauhan ni Zaldico? Kasi regardless sa kanilang background gusto nila magtrabaho as security. 'Di ba? Close and security yan ni Zaldico. Ang dami palang security ni Zaldico, no? ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po. Payagan po ninyo. Ayan po mga kababayan po natin napakalinaw po yung pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So kagaya ng kanilang purpose ng paglabas nila, pagrally nila, ito po ay panawagan ng pananagutan. So pinapanagot kung sino po ang may sala at imbestigahan yung dapat imbestigahan. So matagal din sila nagantay. Akala nila pagkatapos ng kanilang rally, makukulong na yung mga malalaking isda. Wala po So, hindi na nagbigay ng update si Bongbong Marcos sa usapin ng flood control dahil nakapokus daw po siya sa pagpapalago ng ekonomiya. Pinapaubayan niya na lang daw po sa ICI. Iputya yung ICI, mga kababayan natin. Wala na pong tauhan. So, paano mag-function? Mismo, si Reyes, ang natira na lang ngayon sa ICI at aminado. At sinasabi niya, no, na hindi niya na kayang mag-function mag-isa. So, talagang useless na lang ang investigation sa flood control ngayon. And with collaboration doon sa mga naunang sinabi ni Gutesa at ni Zaldico, ayan ang 18 Marines. Kaya dapat may managot na wag unahin yung mga nag-expose ng katotohanan at naglalabas ng mga ebidensya. Yon ang matinding panawagan ng Iglesia ni Cristo. At ako tansya ko lang, ito personal ko ito na opinion, no? Palagay ko, kapag wala pa rin silang makikitang aksyon at pinag-iinitan pa rin itong mga 18s Marine at uunahin sila kumpara sa kanilang expose, palagay ko lalabas itong mga Iglesia ni Cristo muli at magpapakita po sila ng puwersa na sila ay hindi papayag na manunood na lang sa walang nangyayari, makikinig na lang sa mga palusot ng mga nagko-cover up kay Bongbong Marcos. Palagi ko lalabas po muli itong Iglesia ni Cristo. At dapat matakot na po itong mga nakaupo sa gobyerno ngayon. Kaya si Boyeng Remulla, ang aga ng kanyang pagpapahayag na parang imbis na imbestigahan, no, alamin, pakinggan, basahin itong mga apidabit ng mga sundaluhan. Abay ngayon, parang nagko-conclude na itong si Boyeng Remulla na hindi niya dapat daw paimbestigahan itong apidabit na ito, itong expose ng mga Marines. Parang sinasabi niya na invento na lang. Grabe. So, yan po ang kanilang common na palusot. Invento, stabilization, Duterte yung nasa likod. Yan ang kanilang mga sinasabi para makalusot lang sa gagawing investigation. Pero palagi ko yung tao kasi nag-aabang Kung galit sila sa paglabas ni Zaldico, paglabas ni Gutesa at nakita nilang mali-malitang delivery ng pera, mismo si Engineer Bernardo, ang DPWH, sinasabi niya na nag-deliver talaga sila ng pera kay Zaldico. And ito rin yung dinedistribute ni Zaldico
sa kanyang mga amo. Okay? At ito nga yung sinasabi ni Boying Remulla, no? Yung affidavit daw ng 18 ex-Marines ay canard. Ibig sabihin, kasinungalingan daw po or chismis bulong-bulungan lang. Grabe po. Hindi mo pa nabasa ang affidavit ng 18 Marines, nagko-conclude kaya ka na ngayon. Hindi mo pa inimbestigahan, o hindi mo pa pinatawag ang ex-Marines, nagdidesisyon na ngayon o nagpapalabas na po ng kanyang conclusion itong si Boying Remulla na bulong-bulungan lang yung expose ng 18 Marines. So may aasahan pa ba ang taong bayan dito po kay Ombudsman Boying Remulla sa mga exposing ito, sa mga ebidensyang lumalabas patungkol sa delivery ng mali-malitang pera? Wala na po. Talagang magkasabot po sila. Talagang wala po silang gagawing matino. Wala po silang gagawin para mapanagot itong mga sangkot. Hindi ka pa nagbasa ng affidavit. Hindi mo pa nalaman yung buong dokumento. Hindi mo pa binasa lahat. Hindi mo pa pinag-aralan. Hindi ka pa nagsimula ng investigasyon. Sinasabi mo pang kasinungalingan, marites, chismis, ang mga ebidensya at affidavit na kanilang ipinahid. Signature yan at may notaryo pa. So dapat pag-aralan ni Boyeng. Pero di ba, canard agad. Nag-conclude na siya na yan ay fake. Yan ay chismis. Yan ay kasinungalingan. Yan ang conclusion agad ni Boyeng Remulla. Wala talaga tayong maasahan. At bago tayo magtatapos dito sa ating maikling video mga kababayan, ito, nakita ko yung post ni Jason Sa. Sabi niya, may pamagat na magandang gabi, bayan. Ang Diyos ay nakikita ang lahat ng ginagawa mo, tama man o mali. Tapos may emergency room. So ang tanong natin, kasi nagtitrending na ito, sino kaya ang isinugod na naman sa St. Luke's? Sinong opisyal ng gobyerno? Bakit napakaraming SWAT, napakaraming pulis ang nagbabantay sa St. Luke's? At balita ko, may mga PSG pa na nag-ikot, may mga special forces pa na nagbabantay sa St. Luke's. So may rally po ba sa St. Luke's? Mayroon po bang mga bigating bisita na na-ospital sa St. Luke's? O mayroon po bang malaking opisyal ng gobyerno, pinuno ng gobyerno na nasa St. Luke's ngayon? So yan po yung katanungan na sana po malaman nating mga Pilipino. Na yung gobyerno natin kasi wala naman silang transparency. Dapat sa mga ganitong klaseng issue, lalo na kapag opisyal ng gobyerno, yung mga isinugod dyan sa St. Luke's, sa ospital na yan, dapat ay sinasabi nila. So, takot sila, no? Takot sila sabihin sa taong bayan kung sino yung mga nandyan, sino yung kanilang ipinagamot, pina-check up. Kaya abangan natin mga kabayan ha, sana po no, magiging totoo na yung naisip natin kung sino man yung gusto nating mapunta dyan sa St. Luke's. At sa naging reaksyon actually sa pinost ni Jason Sa, nako po, iba-iba na yung kanilang nagiging reaksyon. At sinasabing sana ay matuluyan na. Sino kaya ang dapat matuluyan? Ang tanong kasi, sino ba talaga yung nasa loob ng St. Luke's? Ano na lang siguro, kasi wala man silang pinapalabas na proper information ngayon. Baka matag na naman tayo fake news. Ano lang tayo, kanya-kanyang hula na lang po tayo. Ito ang tanong, sino sa inyong hula ang nasa St. Luke's? Ilagay nyo po dyan sa comment section. At yun nga po, isa sa ating pinag-uusapan, mga kabayan po natin, ang patungkol dito sa paglabas ng 18 Marines na mukhang binabaliwala po ni Ping Lacson. Ngunit hindi po ito kayang tanggapin na lang ng Iglesia ni Cristo, hindi kayang tanggapin na lang ni Senator Marcolita na para bang iniiwasan nitong si Ping Lacson ang investigasyon. Parang hindi niya gustong imbestigahan ang expose nitong 18 Marines. So, mag-aabang tayo mga kabayan po natin. Huwag tayo pwedeng manahimik. Hindi dapat tayo titigil. Tayo po ay magtulungan at patuloy na manmanan ang galaw nitong si Ping Lacson at galaw
nitong si Boying Remulla na ngayon pa lang, hindi pa nabasa ang affidavit ay sinasabi ng chismis lang daw, canard lang daw itong affidavit ng 18 Marines. Yan. Mabuhay po kayong lahat, mga kabayan po natin. Maraming salamat. At kung kayo po ay hindi pa nakapalo, nakasubscribe dito sa ating social media account, pakipalo, pakisubscribe naman. Maraming salamat and God bless. Good night.